Bumalik sa palasyo ng Bourbon sina Don Pedro at Don Diego. Tuwang-tuwa si Hari Fernando nang makita ang kanyang mga anak na matagal na niyang hindi nakikita. Mga anak, mabuti at kayo nakabalik. Halik kayo at kakakin niyo ako. Niyakap ng Hari ang dalawang prinsipe, ngunit napansin niya wala si Don Juan. Nasaan ang inyong kapatid na si Don Juan? Ama, hindi po namin alam kung nasaan siya. Oo nga, Ama, hindi namin siya nakita. Iniharap sa hari ang ibong Adarna at laking pagkabigla nito dahil pangit ang lugo-lugo ang ibong. Paglilikas kay Don Juan. Sa gitna ng kalubatan, si Don Juan ay parang nawala na ng bait sa hirap ng dinanas. Mahal na Berhid, sana humawa pa ang buhay at iligtas ang aking amang may sakit. Hindi ko sukat akala na ginagawa sa akin ang aking dalawang kapatid. Bibigay ko na lang sa aking makapatid ang anong bago iyon ang kanilang nais. Huwag lamang ako pagkasilan. Sa loob ng isang bundok ay sumuot ang isang matandang ermitanyo na tagpuan si Don Juan na nakakandusay sa lupa na walang malay. Batang Prinsipe, sino ang gumawa sa inyo ng ganyang karupitan? Ang inyong katawan ay puno ng sugat. Ako po si Don Juan, ang bunsong anak ng hari ng Bourbon. Nagtaksilan ako ng aking mga kapatid at iniwan sa libong na ito. Huwag samantala, Prinsipe. Tutulungan kita gamot-gamutin ang inyong mga sugat upang bumalik ang sigla ng inyong katawan. Ika'y bumalik. Kinuha ng ermitanyo ang kanyang mga halamang gamot at malinis na tubig. Maingat niyang nilinis ang mga sugat ni Don Juan. Maraming salamat po. Hindi dahil sa iyo, baka ngayon ay walang akong buhay. Magpahinga ka muna, unti-unti ay babalik ang inyong lakas. Opo. Opo, Ginoo. Sa gabay ng ermitanyo, unti-unti bumalik si Don Juan. Pagbabalik ni
akong ginagawang salita ng ibon. Nakakainit ang mga laman ng sakit mo. Magpapansin ako sa iyo para sa iyo at sa akin ang awat ang lumitan palagad sa buwan niya at pakinyarin sa akin dahil sa iyo ay sumaling ang aking amang hari. Muli na mga kailaisip si Don Pedro at Don Diego na katagsilan kay Don Juan. May sama akong plano. Kapag mga natulog si Don Juan, ay pumula natin ang gulong dala. Kapag ako may ay nabili kamay, kanang kamay, Sige. Ikalawang anuan tayo makatulog. kapatid na natulog si Don Juan. Pagkawalan ko na ang ikot para siya ang sinalangin magkakala dahil siya nakatulog sa pagbabantay. Nang kumising si Don Juan ay nabigla siya sa niyang nakita na wala na ang ibon sa hawla nito. Ulit na pagkasahan ni Don Juan nanulisan sa kaharian dahil alam niya na ang kanyang dalawang kapatid na taksin ang gumawa nito. Saan agad bakit bukas ang maula? Mga kagawad, pagkagawad ng aking mga anak ngayon na. Ama, si Don Juan po ang palaya sa ay natulog habang binabantayan ito. Anak ninyo si Don Juan. Ama, taksin si Don Juan, kami ang bahalang maghanap sa kanya upang siya ay luparusahan sa kanyang kasalanan. Umalis ang dalawang magkapatid upang hanapin si Don Juan. Nilakbay nila ang bukid, burol at bundok, ngunit hindi nila nakita si Don Juan hanggang sa makarating sila sa kabundukan ng Armenia. Don Juan, kapatid, tuwama ka sa amin. Balik ng kaharian. Gusto ko dito, walang gulo. Maaliwas ang malimit at walang gulo. Maaliwas na ang malimit. Masarap ang tuloy ng mawin. Masarap pagsindigan ang huni ng mga ibon. At doon ay nagpagpasyahan nila tatlo na doon na lang kanila at huwag nang bumalik sa Berbanya upang